mong malayuan pa rin naman yung mga pwestuhan dito, pero yung mga gunfights pa na ipo-force nila is pareho pa rin. Marami tayong katanungan, Aaron, na dito sa map number 1 na ito sa port, malalaman natin if Rhea 7 is correct dun sa ating prediction or HGT sila ang makakabangga dun sa ating naging hula. yun. Pwede pa rin naman mangyari yung mga bagay na HGT bigla na lang sila nag-init Wala ring masyadong bago dito from HGT and R7. Very specific game style from both teams, no, na default lang from R7 na nababasa rin to kagad ng HGT. And for sure, si Silent, may makakasama siyang mga kasugapa dito from Aredon NL na dikit lang din yung pwesto nila. Pero naghihiwalay kay Silent dito, pati kay Zeke, is the fact na hindi pa nila nga pinapush. So wala pang counter push na ginagawa dito ang R7. Pero ngayon, isa-start na nga nila yung pagpunta dito sa B site or iisihan lang muna nila dito from mid to B or mid to A. Pwede pa rin naman kasi meron naman silang CA control. Pero ngayon, R7, tahimik lang. Kailangan muna nilang tumahimik sa gantong sitwasyon. Pero still, yung oras ngayon ay nagiging enough on the side of Silent. Maganda yung pagpasok nila. But right now, the side of HGT, ang ganda ng engagement nila. 2-for-1 trade at lamang ngayon sila in terms of numbers. R7, no? Medyo madali talaga sila doon sa pwesto, doon sa CA. And for sure, nabasa rin kaagad yung HGT, yung atake nila yun. And because of that, R7 masyado atang malalim. Nakuha agad ng HGT yung control na yun. At hindi lang yun, pati nga yung site mismo with Ared taking down ba Arsec na nga natitira. And there goes Ared picking it up. Very, very aggressive plays from HGT. Ngayon, sila na ngayon na nasa board with the double kill by Ared to finish it off. HGT 1-0. Ayun yung kinagandaan for that first round because HGT may factor sila kung saan na shutdown agad nila yung 2 players ng R7 which is napakaganda ng impact na nakuha agad nila yung site. So again, if HGT makomplete at ma-perfect nila yung ganung execution, I think R7 isa rin yun sa magiging problema nila sa mga susunod na round pa na lilipas. But for now, default play pa rin naman yung ating napapansin, Salvatore. Pero for this time, makakabawi kaya sa ganung execution ng aside ng R7s doon sa aggressive na play ng HGT. Pero Kirby Gaming, no, sobrang risky ng ginagawa nilang. I-50-50 na nga nila dito si Arsec na wala pa nga nakukuha pero nakalahati na nga yung buhay dito. Arsec, almahan mo lang, idolo. Pero napakaaga dun. May mga ibabato pa kaya sila pag pumunta sila ng B or ma-cut off man lang yung connector dito sa mid. Kaya HGT, wala man lang sa timing. Pero okay na rin siguro na may nabawasan sila kay Arsec. I-engage. Kay Arsec, isang pick lang dito sa Godbox. Dali na kagad si NL ngayon. HGT, wala nang isa. Ako po, napakadelikado pero nandun pa rin naman yung initiate fight para dito sa dalawang teams natin. Yes, nakakuha sila ng 1-for-1 trade. Pero nandun pa rin naman yung number advantage at yung mga buhay na napaka-kompleto pa para sa side ng R7. Maganda nga ba yung pwede nilang gawing depensa to negate
the process na makakuha ng 2 consecutive round win ang side ng HGT. 1 minute left para sa ating oras. Pero mukhang may pinaplano ngayon sila dito sa may B-site. Hindi na sila nagtatangka mag-push dito. Parang binabantayan na lang talaga nila ang HGT na manggaling sa warehouse. Kaso nga lang, ang oposisyon ng R7 ubos sa push ni NL. And nakakuha rin naman ng magandang trade dito si Noma, Dark Angel. Mabilis ang rotation na rin. Pero isa na nga lang natitira dito for R7 with Charles trying to catch Nomad. Nakita na nga, forcing 1v1. Wala kay Dark Angel ang C4. Ang layo ng kanyang tatakayan. Pre, ngayon, Charles, para naririnig na ata yung pa dito ni Dark Angel. Nakalabas ang Colt versus M4. Charles, bantay sa lakay lang dito. No time. Dark Angel, he wins the gunfight. Laban ng Colt. Yan nga ba ang panibagong primary na ginagamit ngayon? HGT 2-0. Dikit pa rin kahit papano yung altercation na yun. Kaya Aaron, ang R7 men, para sa kanila nga ba ang global risk? Parang hirap nito sa gantong sitwasyon para sa side ng HGT. Knowing that the side of R7, maganda na sana yung counterplay nila yun. But unfortunately, dun sa last fight na nakita natin, yung gunfight na mas naging on point pa para sa side ng HGT, ibang klase rin talaga yung tiwala nila sa mga ganong clutch moments. Pero R7, ibang klase rin sana yung clutch na yon para sa kanila. But unfortunately, parang yung angle din kasi is alanganin na napakadami mong iintindihin. So, for sure, kailangan nila ng konting adjustment going into the third round ng ating laban. But still, napakahaba ng oras para sa kanila. 1 minute and 35 seconds. Titignan natin kung paano sila didiskarte dito sa may A side. Kalmado, HG. Parang kahit pa paano nakita mo na wala na silang masyadong inaabusong utils. They're taking their time. Arsec, maganda pa rin ang coverage nila sa Godbox. Pero mabilis ang atake dito. Parang pinapasok na nga kagad ni CJ. Nang wala man lang siyang kasama. Charles and Ba will now be punishing HGT. Nakapasok na nga. Pero ubos naman sila kagad. With a nice shot onto CJ. Arsec shuts him down. 4v2. R7 nakakabawi na nga. They are punishing HGT's confidence dito. 2v1 versus Aren. Dark Angel kukuha ng isa. But Silent will be putting it over para sa R7. And HGT masyadong ambisyoso. Ben, nakikita mong basta-basta pumapasok CJ na walang nagte-trade sa kanya. Kaya R7 nakita ang pagkakataon. Ayun yung pinakamaganda ngayon na ginawa on the side of R7. Alam nila kung paano sila didistansya at alam nila kung paano yung trade na mangyayari up against the side of HGT. And HGT rin naman, medyo out-positioned yung kanilang mga players. Kaya walang trade na nangyari. More on audition lang sila dun sa lugar na kung saan nahirapan nga sila i-commit, which is the A site. And now, HGT, parang momentum-based yung nangyari kanina dun sa first 2 rounds natin. Pero once na ma-breakdown agad ito ng R7, posibleng mapunta sa kanila yung momentum in terms of the defense na kanilang na-provide. Pero still, default play para sa dalawang teams natin, pakiramdaman lang kung sino unang magkakamali, siya ang makakalamang para dun sa kabilang team. Pero HGT, paano kaya sila didiskarte ngayon? Dark Angel, nakikita mo na kahit papano, no? Kahit malayo yung pwesto niya, ang dami niya kagad na cover na spots. Kasi from spawn alone, kaya niya ang mag-juggle from B to mid connector. Tapos kung kailangan, tsaka siya sasama doon sa group top pushes ng HGT. Pero from Rhea 7 naman, hinahayaan nilang magluto dito si Arsec pati si Charles sa Godbox. Pero kakaiba no? Ang dinadala ng Rhea 7 ngayon, isang primary atake nila is si Charles dito sa Godbox. Ngayon, full blind and Dark Angel. Nakita na nga si Zeke. Isang magandang opening to para sa HGT para mababawi din kagad. 2-4-1 ngayon. Charles getting NL. Magiging 3v3 na nga lang biglaan. HGT na bagalan sa pag-push ng LA. Pero default play nga lang pala yun. Open ngayon ng B. Napakadelikado to para sa kanila. Isa yung pumaplank pero syempre kailangan pa rin nalang protektahan yung isa't isa. Go for the trade para sa side ng R7 pero HGT, andun sila sa proseso na ipaplant na lang muna nila C4. Default tayo, play safe lang pero what a play para dito kay Dark Angel. Angel, man, ang ganda ng
Abante niya dito, no? Napakalalim, pero nice flick by Silent. 2v1 pa rin. Silent, duguan na nga yung buhay. Pero pinaulanan ng masyadong maraming bala ang nagtitirang R7 na miyembro. With HGT, every momentum nasa kanila na ngayon. Nabawi na nga nila kaagad yung pag-fumble nila doon sa LA. Kaya ngayon, HGT, yung adjustment nila, parang kaya na nga ata nilang isipin na, uy, R7, medyo delicates talaga kayo, no? Pag nagtatanim na kami ng C4, wala na yung lakas at angas nyo pa nagre-retake kami. Kaya HGT, every aggression is amounting to something. Kaya for now, they're trying to play the mental game dito sa R7. Kaya kakalmahan na muna nila ngayon. Pero ang pagkakataon nila, pag nakakuha sila ng isang magandang pick-off, hindi sila magbimistulang magre-retreat kagad. Talagang ipupush to rin na nila yun habang may lamang sila ng tao dahil isang tao out from R7, bawas utils yun, tsaka isang matagal na rotate galing sa kabilang side. Tama ka dyan, napakadami ng mga naganap kanina, and especially, yes, the momentum on the side of HGT. Mabilis nila naagaw yon sa kamay ng R7 kahit papano na binaliwala nila yung kanilang pagkatalo nung round number 3. But for now, 1 minute and 25 seconds, mapapansin mo rin naman, nag-group up agad dun sila sa may LA. Pero syempre, tatlo agad yung mamamataan on the side of RSEC. Naka-ready yung mga flashes, naka-ready rin naman yung mga utilities para sa side ng R7. But still, HGT, back away na lang daw at reset tayo kung saan pwede pumasok. So, nakikita natin 2-3 situation or yung kanilang pagko-control dito sa ating map. But looking at it para sa side ng R7, wala pa kahit anong nagiging basa kung saan yung mga players ngayon na magko-commit. At mukhang HGT, may pinaplano sila up against the side ng Zeke. Are, double kill! HGT passive ang simula pero tingnan mo naman galit na galit sila kagad dito. Hindi pa rin tapos ang pagpaslang sa R7. Isa na nga lang ang nakaharang ngayon para ipagpatuloy pa ng HGT ang kanilang tulak patungo sa panalo. RSEC na lang ang natitira. Nomad madadali dito sa crossfire pero nga lang RSEC nang nangangalahati ang buhay. Inaantay na mawala yung flash. Tatlo ang nakabantay sa kanyang pupuntahan ngayon. 28 na lang Enel with a very egotistical pick. HGT 4-1. Ito parang may binabahagi sa atin yung HGT na Salvatore and Aaron, mali ata yung predictions nyo. Dahil R7 ibang klase din iba yung klase yung ibinibigay ngayon sa atin ng HGT. Again, isa rin siguro yun sa factor na yung reset natin or yung pahinga nila is yun yung naging adjustment nila so far dun sa kanilang mga gameplay ngayon na ipinaprovide sa atin dito sa port, knowing that the side of R7, sila yung pumili nito. So still, may kita mo pa rin naman yung upper hand na nasa kamay ngayon ng HGT. Napakadaming factors na kailangan tignan ang side ng Rhea 7, paano makadepensa, paano mapanalo ito. Pero at this point, pag napako sila sa isang round lang na panalo, napakahirap mabawi ito sa mga susunod na ating half for this map number 1. So, HGT, patuloy pa rin ba sila makakuha ng rounds? Parang nakakapanibago, no? From R7, ang pinapadala nila dito sa Godbox is si RSEC, hindi si Charles at si Van naman yung maglalurk dito sa CA. Kaya nakakapanibago from R7 na wala silang dinadalang sniper para doon sa mga pushes ng HGT kung sakali mag-LA sila. And the fact na pag magdadala naman sila ng sniper doon sa LA, mabilis na rotation lang galing from Godbox to mid, yun yung pinaka-optimal na nakikita natin from all the teams. Pero R7, parang gusto nila, ang challenge nila dito is labanan ng malayuan gamit ang mga AR. Kaya, very risky from R7. And might as well na ibigay naman ng natitirang miyembro ng R7 doon sa Godbox yung pagkakataon na sige, isa-spam ko na lang kung sakali makakuha ko ng patay. Pero 2-for-1 na nga ang usapan dito, Aaron. Kasi HGT galit na galit. Gustong manakit. Silent and Zeke wala na sa usapan ng mga buhay dito. Tumatakbo ang oras. Dark Angel with a quick scope to ba. Ngayon, dalawa na lang ang buhay from R7 na hanggang ngayon yung palaban pa din. RSEC na lang ang natitira. Nakita ka na ba ng R7 na corner? HGT, mamasaki rin ng R7 in no particular order. 5-1 scoreline. Ibang klase itong si Aret, talagang mainit ang kanyang mga arit. And now,
R7 once again, napakahirap na makabawi sila with this insane pickups na potential talaga na nakukuha on the side of HGT. All of their members, especially etong si Ared, napakaganda ng kanyang ginagawa with all of the gunfights na kanyang naipapanalo. Ayun yung nakikita nating perfect combination and execution nila sa pagpasok sa mga bawat site, sa pag-check ng corners, and still, BS7, napakadami mga casualties na nakukuha nila, but unfortunately hindi nila nako-convert into a win dun sa mga rounds na nakita natin. But looking at it, HGT, ganun pa rin yung kanilang ipinapakita sa atin. Tatlo yung magpapaingay dito sa may B site, or rather dun sa may A site. Sabay B site tayo, nadadivert yung mga attention, pero etong si Silent mukhang naglalalim ngayon para dito sa side ng R7, at ayun na nga! No man, makakuha. Kaso nga lang R7, nag-aasik na dilim sa sobrang lalim nilang push. Sino nga ba talaga ang madadali dito ngayon? 2 for 3. Ang usapan dito, Aaron, talaga bang R7? Sila nga ba talaga yung nag-benefit doon sa push na yun? Parang para sa kanila, pre, ayaw na namin mag-hold ng site. Kami na ngayon nang magmamalalim dito. A-doors ang atake nila. Parang HGT pa rin ang nanalo doon sa trade na yon. Kaso nga kung makikita mo, CJ, kalahati na nga yung buhay, wala pa rin Bogdans doon na nagaganap dito. Zeke and Ban ang ala natitira. Pero may mga ibubuga pa ba ang R7? Kung etong dalawa na lang to natitirang buhay, Aaron, i-hold nga ba nila yung site? O pupunta na nga naman sila doon sa mga choke points na pwedeng puntahan ng HGT? Dito natin malalaman. Ayan na. Mukhang delikado sila dito on the side of Zeke. Sa may gitna, pero Dark Angels won again. Ibang klase yung mga trade-off nila, pero bawi na 1v1 on the side of Ared. Alam ngayon nila na open yung A side. Ngayon, magandang rotation yan na ginagawa, pero sabi ni Dark Angel, ako ang bahala. Itabi nyo, kukunin ulit ng HGT yung kanilang round na yon. Wala talagang paniniwala dito sa Crossfire Impact na map pick. Wala talaga, pre. Kung map pick yan ng R7, bakit ganito ang nakikita natin ngayon, Aaron? 5 ang lamang ng HGT sa piniling lugar ng R7 para makipagbakbakan. GR sided, by the way, walang ka-strong side. Strong side, CJ, dadali na naman yung nanlalason sa R7. RSEC wala na rin. Pero ngayon, babawi, pero lamang pa rin sa tao ngayon ng HGT. Meron pa nga bang kayang iba to ang R7 sa dalawa ng ala natitira? CA control, walang-wala yan kay Dark Angel. Isang mabilisang lipat dito sa cold, mawawala na dito Charles. Zeke na bubuhay, lumalaban pa rin. Kaya niya bang iangat ang bander ng R7? Hindi na. Nomad pushes the lead to 6 HGT. Merong mensaheng pinaparating. Okay, nabasa na natin yung message nila. Okay, mali kayo talaga ng prediction. Dapat kami ang inyong pinili. Ganto nagalit si Nomad at Red. Pero ngayon, wala din yung isa. 1-for-1 trade lang ang magaganap. Zeke and Red nagkasagutan. Pero right now, andun yung difficult play na pwede nilang gawin. Because this is gonna be the last round ng ating first half. Napaka-big impact to para sa side ng HGT na once na manalo sila dito, 2 round na lang yung kailangan nilang i-secure dun sa ating second half. Pero R7 still, once na manalo sila dito, napakadaming rounds na kailangan nilang ipanalo sa mga susunod nating may kita. Pero still, Salvatore, ibang klase rin talaga na kahit map-pick nga to ng Rhea 7, parang ginawa lang rin mapa ito ng HGT ngayon. Tapos mapupunta pa tayo sa map-pick mamaya ng HGT na alam mo talagang pinaghahandaan nila. Though wala pa talaga sila napapatunayan. The fact na pinili nila, pre, in utmost confidence, may niluluto sila doon sa mapa na yon. And knowing na HGT, coming back from a very lackluster week 3, no? After choking out to SBK, close maps between them and Amelion, pre. Parang eto na ata yung HGT, yung final rally, yung final push nila para talagang makasana nga nila yung pwesto nila sa playoffs. R7, meron pa silang RSEC dito na delikado pa rin para sa HGT, knowing na 1 shot, 1 kill. Isang magandang asset to para sa R7 para makancel ang pag-push dito. Double pick dito sa mid. Kaso nga lang walang na-punish. Charles ba? Mabubuhay pa, mabibigyan pa ng pangalawang pagkakataon ng HGT para naman mag-push sa LA. Nag-asek na dilemang R7. Kaso nga lang RSEC na lang ang natira pagkatapos makipagpalitan ng palad dito sa LA. Tanim na ang C4, RSEC. Nasa'yo na ang kamay ng hustisya. Kaso nga lang, Dark Angel, hindi ka pagbibigyan. 8-1
pupunta tayo ng second half. Strong side naman ngayon ng HGT. Aaron, parang merong mensaheng HGT na dapat talaga maaga nilang binigay sa atin kasi pre, ngayon pa lang sila nagbibigay ng mensahe na galit na galit talaga sila sa opposition ngayon. R7 galit na galit. 2-4-2 with HGT now making their way to a rotation. Napakalaking impacto para sa kanila. 4 versus 3 situation right now. 33 seconds left para syempre i-diffuse etong C4 na ipinlanta on the side of R7. Napakaganda ng angle na binabantayan ng mga players para sa side ng R7 pero napakaganda rin dapat ng kanilang magiging initiate fight. Katulad dito, pinahinga muna nila itong si Dark Angel pero CJ and Nomad, sila ang dalawang natitira. Pwedeng makakuha pa rin ng kill but unfortunately, mukhang R7 ngayon. Ito ang kanilang mensahe. Kami muna ang bida ngayon sa round na ito. Kami naman muna ang atake. Kami naman ang magpapakita ng galit dito. Pero feeling ko merong hiccup tayo sa end naman ng HGT. Relabi lang tayo saglit at panandalian mga kaibigan So
guy na pintura to HGT doon sa canvas na blankong-blanko pa. They really set themselves up for success dito sa port. And the fact na R7 pa yung pamili nito, ang daming sniper fights na pinoforce ni Dark Angel, aka Tanggol. Pero doon pa lang doon mo na pwedeng malaman talaga na HGT very solid, very nice outing para sa kanila, and for them to start on the weakest side possible na highly punishable from Global Risk side, sending it off to 8-1, parang onti na akong nagiging believer talaga ng HGT, men. Oo, kumbaga, isa ka na dun sa mga supporters na, okay, isa sa mga teams na hindi mo aasahan na grabe rin talaga yung ibinibigay onto this last week. Again, last week nito, and for sure sa mga susunod pa natin na matches, iba rin talaga yung form nila na kung saan, yes, natuto sila from week 1 to week 3. Nakita nga natin yung naging adjustment nila, and for sure, dito sa ating round na ito, may kita nga natin kung HGT nga ba, makakuha na nga ba ng map point, or R7, extend pa nila yung laban into a crucial fight na kung saan pwede nila i-force to 8-8. So, di natin pa sure kung ano yung mangyayari. Pero for now, default play para sa side ng two teams natin. 1-4 yung kanilang nagiging takbo para sa side ng R7. Pero HGT, dahan-dahan muli, dedepensa dun sa barrier na pwedeng gawin ng R7. Laking harang muna to para sa R7 na i-force nila dito yung LA. High-low setup ang meron dito ang HGT. So feeling ko kailangan mo nilang punteryahin dito yung mid bago sila dumako dito sa A-connector. At kung yun man yung magiging usapan, siguro mag-CA na lang din sila nang magkakasama sila dito lahat. Pero default masyado ang R7 para pag-usapan muna yung mga mangyayari sa LA. B-house na nga yung pupuntahan nila. R7, merong niluluto at pinapakulo, 3 laban sa 1. Kaya nga ba protektahan ni Ared ang nag-iisang tao lang dito sa HGT? Nakapasok na nga sila. Kaya nga bang i-delay gamit ang mga utils? Silent will get one. And Enel, tamang-tama lang ang pasok ng reinforcements ng HGT. Si Ared ang mawawala, kaso nga lang galit na galit si Charles. Lahat manggagaling dito sa A site, kaya pwedeng harangan to kagad ng R7 with just a util. CJ slides in. He's gonna get the double. Nomad will be getting the trade-off. Zeke, masyadong malayo. Kaso nga lang, nilalaro nga ba ng R7 ng oras o HGT? Nilalaro nila mismo ang R7. And HGT gets the retake 9-2. Eto na to Eto na to. HGT, sabi nila, mamaya ka na tumungo. And now, HGT, knowing that they have the potential dun sa mga gunfights na yun na napanood nga natin nung first half pa lang na itong round na ito. Nakita nga natin yung potential nila to take charge and to take the lead. Knowing na 9-2 score, napaka-hirap nito so far para sa side ng R7 to bounce back. Kasi one mistake is enough para sa side ng HGT na makapitalize at maximize nila lahat ng kanilang mga advantage. Pero for now, makikita mo naman sa mapa na slow and steady ngayon yung R7 at kailangan nilang mag-ingat-ingat. Okay. HGT. Maganda yung pwesto nila dito. 2 yung kukubra sa LA. Pero 4 naman yung makakasalubong nila. So 4 yung utils na mababato sa nila. So with 3 now in CA. Wala pang masyadong tinatawag dito ang HGT. Hindi pa nila binabasa yung rotation dito. 4 na high-low setup. O sino nga ba ang pupunta sa itaas? O sino nga ba ang pupunta sa baba? Mauuna dito si Dark Angel. Kaso nga lang HGT with a 4 kill already. HGT parang ganun lang ginawang bula yung round na yun. Round na